Welcome to OFW Runner Day 81. Today is March 21, 2017. At ang tanong ko po ay ito. What is home to you, OFW? Or, ano ang goal mo sa pagiging OFW? Yan ang po ang sasagutin natin mamaya. And I thank you. Maraming salamat. Diyan pa rin kayo, nanonood. At sa mga bagong manonood, this is my New Day's resolution. My version of my New Year's resolution wherein instead of thinking of a task to complete within the year, I am committing to complete a task or tasks every single day of the year. And I am taking a video of it so I can inspire even just one person to start a habit and make it a good one. And I will see you in 30 minutes. I will be running today. What is home to you? Grabe, ang hirap ng tanong. So totoo lang, nung tinanong ko sa sarili ko to, nahirapan akong sagutin. So naiintindihan kita. I hope pala na nilagay mo sa comment section ang sagot mo before ka nag-continue sa video na to. At kung hindi, pause mo muna, sulat mo yung home para sa'yo, and then tingnan natin after yung sagot ko kung pareho tayo or kung makakatulong yung sagot ko sa sagot mo. Right? So, I have a little bit of a warning or a little bit of a suggestion na when you write your what is home to you, ay i-consider nyo ang patience, meaning maging pasensyoso kayo, meaning kahit magtagal pa, gagawin at gagawin nyo siya. At don't worry, I will not judge your answer. At bagkus kapag sinulat mo siya sa comment section, baka makatulong ka pa sa ibang tao na kung hindi nila sinulat mo, baka pala yun ang gusto nila. Or yung sasabihin ko ngayon, kung hindi yun ang sinulat mo, baka makatulong ako sa'yo na ma-realize mo na baka yun din pala yung sa'yo. At kung mabasa ko yung sa'yo, ma-realize ko na baka yun din pala ang home para sa akin. So, tulungan tayo. At yung sagot ko, based ito sa marami kong na-interview mga OFW dito sa Hong Kong. At medyo lampas 200 ang natanong ko tungkol sa kung ano ang home para sa kanila. Again, I will not judge your answer. Your answer might be, simple lang naman ang pangarap ko . Ang makakain lang ang pamilya ko 3 beses ang araw. Ang meron silang bubong na natitirahan at makapag-aral sila at yung kalusugan nila maalagaan at magkaroon ng kahit paano maitabing pera para kung sakaling magkasakit sila, meron akong naitatabi. At sa pagtanda ko, meron akong mga gamit kahit payak lang na pamumuhay. Maaaring yun ang sagot nyo, maaaring hindi talaga yun ang sagot nyo. Maaaring yun ang naging sagot nyo dahil napanood dyan sa TV, napanood dyan sa pelikula. So, one more payo or one more suggestion. Kung hindi mo kailangan ng pera, ano ang gagawin mo? Kung mahaba ang panahon mo, ano ang gagawin mo? Kung hindi mo kailangan ng malaking sweldo para sa pangarap mo, ano ang home sa'yo? So, technically, ang home para sa akin ay yung pangarap mo as an OFW. What is your goal as an OFW? And I think that will be home for you. At, again, lagay nyo yung patience sa pagsusulat nyo nito. Maaaring ang home sa inyo ay yung gusto nyong gawin. For example, gusto nyong magluto. Ako gusto kong sumayaw. I think I'm already home because I'm already happy. What makes you happy? Na pag-usapan natin to. Gusto kong kasama ko pamilya ko. I'm home because I'm already with my family. I'm home because I do what I love. I am doing what I love to do. I'm already home because binigyan ako ng capacity ni Lord na makatulong sa ibang tao. At nagpapasalamat ako doon. Araw-araw nagigising ako ng maaga, na araw-araw na nagigising ako ng hangiti. Kung hindi man, ilalagay ko sa isipan ko na salamat at meron ako ng mga ito. At maraming ibang tao na wala sila nito. At kaya ako ginagawa to, kaya ako gumagawa ng video. At kung sakaling ikaw yung tao na wala ang isa sa mga ito, ay baka makatulong ako. What is home to you? A bit of an exercise para mas makatulong sa inyo.
Merong exercise na ako nakita na ilista nyo raw ang 10 goals nyo as an OFW. At huwag nyo i-consider pera. Huwag nyo i-consider panahon. Isulot nyo lang siya. Gusto ko magkaroon ng 120,000 buwan-buwan na sweldo sapagkat alam ko ito ang definition ng simple life na ginawa ng NEDA na survey. Gusto ko magkaroon ng 10,000 na passive income sapagkat sapat na sa akin ng 10,000. Magtatrabaho man ako hindi, meron akong 10,000 na passive income. Kahit wala akong sweldo, basta gusto kong ginagawa ko, may ganoon eh. Mga pare, mga clergymen, mga pastor, usually kung yung congregation lang nila nagpapasweldo sa kanila. So, minsan minsan meron, minsan wala, right? So, I cannot judge really. Hindi ko alam kung anong sasagot mo, and I'm really curious kung ano talaga ang sasagot mo. At kung sakali makasampu ka na, pakopya na rin ako ha. Kung hindi ako makasampu, pakopya ako sa'yo. And then, isipin mo kung ano ang priority mo. Ilagay mo sa taas ang pinaka-importante o piliin mo yung dalawang pinaka-importante sa 10. And then, magugulat kayo pero yung dalawang pinaka-importante sa'yo, yun lang ang gawin mo. Mag-concentrate ka sa dalawang yun. At mahawa yung 8. For example, napag-alaman ko na para pala magawa ko ng maayos ang trabaho ko dito sa Hong Kong, kailangan ko lang pala na pumasok ng maaga. Ako po ay isang performer, mananayaw. Kailangan ko lang pala pumasok ng mas maaga than usual. Unang-una, kapag malate ako, hindi ako makakapag-warm up. Kapag hindi ako mag-warm up, malaki ang chance na ma-injure ako. Pag ma-injure ako, hindi ako makakasayaw. Hindi ko magagawa ang gusto ko. Kapag hindi ako maaga, mangyayari, malilate ako, hindi ko maaabutan yung sinabi, yung briefing, malaking chance na magkamali ako. Pag late ako, hindi ako makakapagtanong sa mga kasama ko ng mas maaga kung anong kailangan gawin para ma-prevent yung mga pagkakamali ko. Right? So, isang malaking bagay pala ang hindi ka malate. Simpleng bagay, pero malaki ang impact. Go for impact, hindi yung importance usually. Impact and importance, pero kung importance pagpipilian saka impact muna. Right? Usually time ang may mas malaking impact. Right? So piliin nyo ang dalawa na pinakamalaking impact o importante sa lahat ng goals na ginawa mo. For example, pera, financial education, malaki ang impact nun eh. Kasi yun ang reason kung bakit ka umalis, pera ang reason kung bakit ka umalis, pera ang kailangan mong ayusin kung paano ka makakauwi or mabilis ka makakauwi. Kung yun ang goal mo, kung yun ang nakalista sa'yo. Right? So, hope magawa nyo to. And again, pakopya ako. Sana makatulong kayo sa akin at sana makatulong ako sa inyo. What is home to you? Mga kaibigang OFW, isipin natin ang consequences kung hindi mo gawin ito. Let me give an example of patience. Ako po ay nag-audition sa Hong Kong Disneyland for 5 times. Noong una nasaktan ako na hindi ako natawagan. Pangalawa nasaktan ako na hindi ako natawagan. Pero sinabi ko sa sarili ko, everything to gain, nothing to lose, sapagkat ito ang gusto ko. Alam ko sa sarili ko na ito ang gusto kong gawin, ang sumayaw at kumita ng pera sa pagsasayaw. Yun ang gusto ko at kikita ako. So, hindi ako tumigil at finally on the 5th time na nag-audition ako, natawagan ako. Imagine ninyo kung hindi ko tsinaga ito. So, kung hindi nyo sasagain ang paglista nyo ng ano ang definition ng home sa'yo or anong goal mo as an OFW, ay ang laki ng mawawala sa'yo. Everything to gain, nothing to lose kapag sinulat mo itong exercise na to. At kaya mo to, alam ko. Sapagkat kung kaya kong maglakad, tumakbo or mag-jog ngayong taon, 365 days, walang palya or pumalya man o hindi ako titigil, alam kong kaya mo rin. Good luck, kaibigan.